Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinupayuhan ko kayo gay din ng aking sarili na katakutan si Allah dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, ang mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takot ng Muslim o ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang naipapakita sa pamagitan ng pangingilag na magkasala at sa pamagitan ng paggawa ng mabubuti, mga gawaing kinalulugdan niya sa abot ng kanyang makakaya. Subalit ang takot din na ito ay marapat ding mga hulugan na tuwing ang tao ay nagkakasala ay marapat siyang humingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala at magbalik loob sa kanya agad-agad. At tuparin niya ang kung anuman ang hinihiling na mga kabayaran sa nagawa niyang kasalanan na ito. Nagagawin niya ang tauba o pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparaanan ng dalisay. Saan yun ang taubatan nasuha? Tauba na dalisay at totoo at hindi huwad. At tauba na kanyang gagawin sa pamagitan ng pagtigil sa kasalanan at ang paninindigan na hindi na siya magbabalik dito. At kung meron mang mga karapatan na nasagasaan sa kasalanan na ito ay marapat na kanyang ibabalik. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bawat kasalanan, kung tutuusin, ay paglabag sa karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi marapat para sa mga mananampalataya o kahit sa sino mang kanyang alipin nasusuway sa kanya. Si Allah ay marapat lamang na sundin at ang anumang pagsuway sa kanya ay hindi karapat-dapat sa sinuman. Walang sinuman ang merong karapatan na suwayin si Allah. Lahat ay marapat na sumunod sa kanya. Kaya nga para sa isang mananampalataya na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, kinikilala niya ang kanyang mga kasalanan kahit gaano man ito kaliit, na maaring siya ay maparurusahan sa mga ito. Na hindi katulad ng mga hindi mananampalataya at ng mga suwail na mga Muslim, na inakala nila na ang kanilang kasalanan ay parang langaw lamang na dumadapo sa kanilang mga mukha. Para sa tunay na nananampalataya, ang kasalanan ay tinatanaw niya na para bang ito ay kasing laki ng bundok na maaring dadagan o tatabon sa kanya. Kaya nga sinasabi ng ating mga scholar, ang pananaw ni numan sa kanyang kasalanan ay naayon sa kung gaano kadakila ang pagtingin o pagkilala ni numan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa sino mang matindi niyang dinadakila si Allah ay matindi rin niyang kinatatakutan ng kasalanan at ito ay kanyang nilalayuan. Kaya siya ay nagmamadali rin sa paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero syempre, kasama ng pagmamadali na ito, ang ating pag-asa na tayo ay patatawarin ni Allah. Na siyang nakikilala sa iba't iba niyang mga katangian at mga pangalan katulad ng Ghafur, Rahim at iba pa. Na siya ang mapagpatawad at ang maawain sa sino mang nagbabalik loob sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang dapat malaman ng tao, bukod pa sa katotohanan na siya ay marapat na nagpapahalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala kasama ng takot niya sa kanya, ay huwag siyang mawawalan ng pag-asa sa habag at pagpapatawad ni Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa aking mga alipin na nagkasala sa kanilang mga sarili o nandaya sa kanilang mga sarili, huwag silang mawawalan ng pag-asa sa habag ni Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Tunay na si Allah ay nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. Innahu huwal ghafurur rahim. Na siya ang al-Ghafur at ar-Rahim, siya ang mapagpatawad at ang maawain. Na dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tinukoy ang kasalanan
bilang israf ala nafs, bilang pandaraya sa sarili. Dahil tunay na ang nagkakasala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi pumipinsala kay Allah. Walang sino man o anuman ang makakapinsala kay Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadu billah. Subalit, ang nagkakasala o ang nakakagawa ng kasalanan ay wala siyang nililinlang, wala siyang pinipinsala, wala siyang ipinapahamak, liban na lamang sa kanyang sarili. Kaya madalas ang pagkakasala ay pinapahayag ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganitong mga pananalita bilang panlilinlang sa sarili, dahil tunay na ang makasalanan ay wala ngang pinipinsala liban na lamang sa kanyang sarili. Subalit sa kabila nito, ay hindi tayo marapat na mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah, dahil tunay na siya nagpapatawad sa lahat ng kasalanan, sukdulang mapatawad niya kahit ang shirk o ang malaking pagtatambal. Hanggat ang tao ay nabubuhay, ay maaari siyang magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat siya ay mayroong kakayanan, ay tatanggapin ni Allah inshallah ang kanyang pagbabalik loob sa Kanya. Gayun din, nalalaman natin mula sa aya na ito na ang lahat nga ay patatawarin ni Allah, inshallah. Kung ang paghingi ng tawad na ito, pagbabalik loob, ay ginawa ng tao bago pa siya abutan ng kamatayan. Dahil tunay na kapag ang tao ay inabutan na ng paghihingalo o nang malapit na ang pagkakalagot ng kanyang hininga, ito ay maaring huli na para sa kanya. Katulad ng paraon na sumaksi pa na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah, subalit hindi na ito naging katanggap-tanggap kay Allah. Hindi na ito tinanggap ni Allah, bagkus siya ay pinarusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng parusa na nakakahiya dito sa mundo, at kung ano man ang naghihintay sa kanya sa kabilang buhay ay mas matindi. Kayang patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kasalanan, at ito ay mensahe na ipinababatid niya sa atin nang sa gayon tayo ay magkakaroon ng pag-asa. At hindi upang maling maunawaan na mamaliitin natin ang mga kasalanan. Kaya nga para sa isang tunay na mananampalataya, marapat para sa kanya ang tamang pag-unawa sa relihiyon sa pamagitan ng pag-aaral dito at pagtuklas kung ano ba ang kahulugan talaga ng mga aral na ito. Nang sa gayon, hindi nila maling mauunawaan ang mga aral ng relihiyon nito. Kaya nga si Allah subhanahu wa ta'ala, pinupuri niya yaong mga tao na mga nananampalataya at silang palagian sa pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi niya tungkol sa kanila, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Sa lahat ng mga tao na nagkakasala, lahat nga ay mapapahamak liban na lamang sa nagbalik loob at nanampalataya at gumawa ng mabuti, at sila yung papalitan ni Allah ang kanilang mga kasalanan ng gantimpala. Na dito sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ay nasa kapahamakan liban na lamang sa nagbabalik loob, at ang pagbabalik loob na ito ay magdudulot sa kanila na sila ay lalong manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at bilang gantimpala at karagdagang gantimpala sa kanilang pagbabalik loob sa talaan, ang kanilang mga nagawang kasalanan ay itatala bilang mabuting gawain dahil sa kanilang paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kasalanan na ito. Nang bawat paghingi nila ng tawad sa bawat kasalanan nila ay dumaragdag sa timbangan o sukatan ng kanilang mabubuting mga gawain, at matatagpuan nila ang gantimpala nito sa kabilang buhay lalong-lalo na. At sinabi muli, wa kana Allahu ghafurar rahima. At nababanggit muli ang dalawang katangian ni Allah, ang pagiging ghafur, mapagpatawad, at pagiging rahim, pagiging maawain. Na mga tao na ito, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Sino man ang magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa ng mabuti, pagkatapos nito, si Allah ay magpapatawad sa kanila ng kumpletong pagpapatawad. Na dito binagyang diin ni Allah na sino mang naghahangad na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala matapos na siya ay magkasala, ay marapat na magparami ng mabuting gawain, nang sa gayon
ito ay magiging tanda ng kanyang tunay na pagbabalik loob kay Allah. Ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi katulad ng ugali ng mga tao na kapag sila ay nakakapinsala sa iba ay magsasabi lang sila ng sorry. Subalit uulit-ulitin lang din naman nila ang kasamaan na ito. Hindi ganito si Allah. O hindi tayo maaaring magiging ganito sa ating kapwa-tao na paulit-ulit nating pinipinsala at paulit-ulit lamang tayong humihingi ng tawad, subalit hindi naman tayo nagbabago. Si Allah ang pinakakarapat dapat sa ating mabuting pakikitungo. Na ang ating mga kasalanan, bahagi ng pagbabalik loob natin sa Kanya, inshallah, ang manindigan na hindi na tayo uulit sa kasalanan na ating nagawa. At kung gagawin ito ng tao, siya ay patatawarin ni Allah ng kumpletong pagpapatawad. Nakaragdagang pangkatangian nila, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Silang mga hindi sumasaksi sa maling paninalita, at kapag nadadaanan nila ang mga kasinungalingan o mga pananalitang may kasinungalingan, ay lumilisan sila ng may karangalan. Ibig sabihin, hindi sila nakikisali sa mga tao na nag-uusap-usap sa chismis, panlilibak, o kaya paninira, o kaya ay pagpaplano ng masama laban sa kanilang kapwa. At gayon din karagdagang katangian ng mga ito, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَأُمْيَانًا. Silang kapag pinaalalahanan sa mga talata ng kanilang Panginoon ay hindi nagbibingi-bingihan o nagbubulag-bulagan, bagkus ay taus-puso na tumatalima sa mga aral na ito mula sa kanilang Panginoon. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Silang mga tao na nagsasabi, Panginoon namin, bigyan mo kami mula sa aming mga asawa at mga anak ng kaligayahan para sa aming mga mata, at gawin mo kaming mabuting halimbawa sa matutuwid. Ng kabutihan na dinudulot ng mga nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa aya na ito, hindi lamang para sa kanilang mga sarili, bagkus ay para rin sa ibang mga mananampalataya bilang matuwid na halimbawa, insyaallah. At bandang huli, ulaika juzawna ghurfatam bima sabaru. Sila yaong mga bibiyaan ni Allah ng mga hardin sa paraiso ayon sa kanilang pinagtiisan. Wa yulaqawna fiha tahiyata wa salama. At sila doon sa paraiso ay magtatagpo-tagpo at sasalubungin sila rito sa pamagitan ng pagbati at kapayapaan. At pinakamainam pa rito, khalidina fiha hasanat mustaqarra wa maqama. Sila ay mananatili rito habang panahon, at tunay na napakainam ito, ang paraiso bilang hantungan at tirahan para sa mga mananampalataya, para sa mga nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang pinatawad. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tao ay hindi marapat na magmamalaki sa kanyang paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagbabalik loob sa kanya. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala nga ng paulit-ulit tungkol sa kanyang kakayanan na magpatawad, ito ay may kinalaman pa rin sa kagustuhan ng tao kung siya ba ay naghahangad na mapatawad ni Allah. Ang bagay na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi natin dapat pagmalakihan, dahil kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinatawad na ni Allah ang kanyang mga kasalanan, ay umihiling pa rin ng tawad kay Allah. Halimbawa niya sa isa sa kanyang sinabi, innahu la yuganu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra. Ang kanyang puso raw ay tunay na nalililiman din o kaya ay nakakaranas din ng pagdilim. Ang ibig niya sabihin dito, ang kanyang puso na nalalaman nating dalisay sallallahu alaihi wasallam ay hindi rin ligtas sa mga pagsubok ng tukso at mga kasalanan.
Kaya dahil dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humihingi ng tawad kay Allah ng 100 ulit araw-araw. Sino sa atin ang humihiling ng tawad kay Allah ng 100 ulit? O maaring marami pa nga sa atin ay hindi naman talaga humihingi ng tawad kay Allah dahil inaakala niya na hindi naman talaga siya nagkakasala. Na hindi niya inaamin sa kanyang sarili na siya ay nagkakasala. Dahil iniisip niya na siya ay matuwid. Iniisip niya na siya ay banal na siya ay nagdadalisay sa kanyang sarili at nagmamalinis. Hindi lamang basta-bastang nagmamalaki, nagmamalinis kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya nga ay hindi nagkakasala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, marami pang nababanggit tungkol sa katotohanan, tungkol sa kapatawaran ni Allah. Subalit, sapat na ang hadith na ito upang maunawaan natin ang kadakilaan ni Allah sa kanyang kapatawaran at kung paano ang marapat na pakikitungo o pag-unawa ng mananampalataya sa katangian na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagiging Ghafur at pagiging Rahim, ang kanyang pagiging mapagpatawad at kanyang pagiging maawain. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagmamalaki sa paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, at gayon din tayo bilang pangkaraniwang mga mananampalataya. At alalahanin natin palagi, ang ating takot kay Allah ay may kinalaman sa kung gaano katindi ang ating pagdakila sa Kanya. At gayon din ang ating takot na magkasala ay may kinalaman din sa ating pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil para sa mananampalataya, hindi niya marapat na tingnan kung ang kasalanan ba niya ay maliit. Bagkus ang dapat niyang tingnan ay ang kadakilaan ng kanyang sinusuway tuwinang siya ay nagkakasala. Tuwinang siya ay nakakapagsalita ng masama. Tuwinang siya ay nagbibisyo. Tuwinang siya ay nakagagawa ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ito ay maliit na pagtatambal lamang katulad ng paniniwala sa mga pamahiin at pagpapakitang tao. Ang tao ay marapat na matakot sa mga ito at kilalanin ang kadakilaan ng kanyang sinusuway at huwag niyang isipin na napakaliit lamang ng kasalanan na ito. At panghuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, oo, si Allah, paulit-ulit na nabanggit sa mga aya na binasa natin, oo, siya ay mapagpatawad at maawain, subalit alalahanin natin, si Allah ay hindi sinungaling. Siya ay mapagpatawad at maawain, mahabagin. Subalit kapag sinabi niyang parurusahan niya ang sinumang nagkakasala at hindi nagbalik loob sa Kanya, tutuparin niya ito. Tutuparin niya ito. Kaya marapat ng tao ay may tunay at tamang pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang mga pangalan at katangian at tunay na pagkilala sa Kanyang kadakilaan.